Hinihika daw yung bunso niya eh. Ang sinisisi itong shop. Hindi nyo ba napapansin? Puro tao nyo nga sa shop ang nadadali ng aswang na yan. Hindi kami makapagparami dahil sa alingasaw ng kabalbalan mo. Isusunod namin ang kapatid mo matapos ka namin durugin. Anong gagawin mo kung alam mong sa inyong komunidad, ang hanap buhay mo ang nagdudulot ng perwisyo sa mga tao? Ipagkikibit-balikat mo ba? Magsasawalang kibo ka lang? Parang patay mali siya? O baka naman, ikaw pa ang magagalit at maninindak para manahimik ang mga pumupuna sa'yo. Ganito po ang kwento naming magkapatid sa barangay namin. May puntong kinainisan o kinamuhian pa nga kami ng mga kalugar namin. Pero ang hindi namin malilimutan ay yung kung paano kami napuwersang magbago. Opo, wala kaming balak magbago, pero napuwersa kami. Magandang araw po sa inyong mga tagapakinig, Miss Esperanza. At ang ibabahagi ko po ngayon ay tungkol sa aming magkapatid at kung paano kami binatukan ng katotohanan tungkol sa mali naming gawain. Ako po si Bino at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Uy boss, ito na, natapalan na. Kaso manipis na talaga yung interior niyan. Malamang mabutas rin agad yan. Mas maganda niyan, makapagpalit na kayo ng gulong. Hoy pre, hataw na hataw agang buenas Ulul, late ka na naman. Kanina pa ako dito eh. Anong oras na oh? Sensya na, relax lang. Nagiging katulad ka na ng kuya mo niyan eh. Kuya! Kuya! Uy, huwag kang maingay. Kung naman eh. Ito na nga eh, magtatrabaho na nga eh. Pumilos ka na. Isalansan mo dun sa dulo yung mga interior. Tapos ito, ikaw na dito sa mga gulong ng motor. Reglado, ito na. Nga pala tol. Nadaan ako dun sa karinderya ni na Mang Pido. Pinag-uusapan na naman tong shop. Sus, ano na naman daw? Ipapabarangay daw. Di na sila nagsawa. Oo eh. Galit na galit si Nita yung nagbubuntis ng 2 beses kada taon. Hinihika daw yung bunso niya eh. Yung pangatlong bunso niya, ang sinisisi itong shop. Grabe na raw kasi yung amoy ng sinusunog na gulong paggabi. Sira ulo mo. Nagbubuntis kada 1 taon. Ano yun, kuneho? Hayaan mo na lang yun. Marami naman silang pampagamot eh. Kami, tayo, dito, kailangan natin maghanap buhay. Nek mo. Yaman-yaman na ng kuya mong pulis eh. Kuya, mas sinasabi si Uy, nakakabuisit ka. Palibasa, sanay ka na sa karinyo brutal ng kuya mo. Parang goma na lang din yung katawan mo pag sinasalaw mo yung kamao ni Chief Gory eh. Ikaw na lang magpabugbog, wag mo na akong isali sa bugbogan session nyo ng kuya mo. Buisit. Sakit na naman ng katawan. Uy, paano? Nakatikim na naman ako kagabi. Pinagpraktisan ka na naman. Bakit na naman? Nabuisit mo na naman oh. Ano naman ang dumali sa'yo? Hook o uppercut? Husay mo talagang hihirit no? Hinagis ako sa pader. Naku! WWE naman ang ginawa sa'yo. Ikaw naman kasi. Sabi nang huwag kang magbabanggit tungkol sa mga naninyismis sa shop. Yun na nga kaso nadulas ako. Nabanggit kong pinaparinggan ako ng isang kagawad sa barangay yun. Ako pa binanatan. Wala talaga. Ang prinsipyo talaga ng kuya mo, batas ko ay kamao. Ganun. Ba't di na lang mag-action star yun? Pasok yun, Brad. Kaso wala nang action ngayon sa Viva Max na lang. Swak rin siya dun. Hoy Bino, nag-chat sa akin si Mr. Chua. Ba't hindi niya nakuha yung order niya? Ha? Ano? Pinadeliver ko yun Sinakay ko sa tricycle ni Memon yun. Kasi
Dadaan siya dun sa shop ni Mr. Chua. Ano? Sinakay mo kay Memon? Gago yun eh. Adik yung batang yun. Baka binenta pa niya yung order ni Mr. Chua. Ikaw naman, talagang tatanga-tanga ka. Yung utak, kaya yan nasa ulo. Kasi yan ang unang dapat pinapagana. Abangan mo yung si Memon. Kunin mo yung order nung baboy na yung chick na yun. Pag hanggang mamayang hapon, hindi pa na-deliver yan, tatabaan ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Ayusin mo yan ha. O ikaw, Doc. Boss, boss, wag ako. Hindi ako... Isara mo yung bibig mo. Sumasama ang hangin eh. Mula ngayon, ikaw na magdi-deliver ng order dito. Areglado, boss. Ako na bahala. Boss, malilate ka na eh. 8:00 na oh. Oh, ano ngayon kung malate ako? Ikaw ba nagpapasahod sa akin? Saka ikaw, naririnig ko yung mga pinagsasasabi mo kanina. Wag na wag akong makakarinig sa inyo ng mga reklamo dito sa shop. Lahat ng may angal sa shop na to, sabihin nyo sa akin ng diretso. Narinig ko lang naman, boss eh. Pero, kopya yan, boss. Bino, ayusin mo yan kay Mr. Chua ha. Pag hindi mo naayos yan, pakakainin kita ng interior, maniwala ka. Alis na ako. Hoy, Doc. Ba't ka nanginginig dyan? Ayos ka lang? Ha? Ako? Nanginginig? Hindi ah. Baka ikaw. Inabitawan mo na nga yung tinapay eh. Wala na. Umalis na. Relax ka lang, boy. Kung ano-ano kasi sinasabi mo eh, narinig ka tuloy. Pasalamat ka, hindi ka kinutusan. Ewan ko sa'yo. Ikaw kasi sanay kang ginugulpi ng kuya mo eh. Naisip ko lang, boxing gym na lang kaya gawin yung negosyo. Bagay na bagay sa kuya mo yun eh, wala pang magagalit sa inyo. Si Kuya Rigor, isa siyang pulis. Kilala siya sa tawag na Gory dahil sa isang karakter sa anime. Kahawig at kaugali niya raw kasi si Akagi ng Slam Dunk, isang sikat na anime noon. Napakalaki ni Kuya, napakamainitin din ang ulo niya. Walang pumapalag sa kanya dahil nga masyado siyang bugnutin. Madali ring lumipad ang kamao niya. Kahit nagrereklamo ang mga tao sa shop namin, wala namang nakakagalaw dito dahil sa takot sa kuya ko. Uy, pre. Si Ma'am Neri. Ba't kaya nakakailang yung bike? Oo nga, no. Baka nasira yung kadena. Ayos. Ako na bahala. Diyan ka lang, ha. Ma'am. Good morning, ma'am. Ay, ano nangyari sa bike nyo? Uy, Pino! Good morning! Na-flat yata yung gulong, pero hindi ako sigurado eh. Ay, ako na bahala. Tara po sa shop. Titingnan ko. Ako na magdadala. Naku, buti na lang dito ako nasiraan malapit sa shop niyo. Ma'am, good morning po. Hello, good morning! Ano ba yan? Pati kilay mo kumakain ng tinapay oh. May mugmug pa. Ang cute nyo, ma'am. Ha? Ano yun, Bino? Ha? Wala po. Sabi ko ho, itong bike nyo, napa ako. Pero ayos na. Tinapalan ko na lang. Nabombahan ko na rin po. Naku, buti na lang dito ako naflatan malapit sa inyo. Kala ko nga kadena eh. Napako pala. Magkano pala yan? 20 lang ho. Wag na ho. Sagot ko na to, ma'am. Ay, talaga ba? Grabe naman. Salamat ha. Si ma'am naman. Basta kayo, ma'am. Kahit piso ng dala nyo, aayusin namin. Basta kayo, ma'am. Grabe naman yun. Humirit ka na naman. Pero nga pala, itong shop niyo ng kuya mo, Bino, ayos naman ba kita nito dito? Ma'am, sa totoo lang, maliit talaga kitaan sa paghahangin ng gulong. Kaya kahit nagagalit yung mga tao, Kaya nagsusunog kayo ng gulong. Ay, alam mo, oo nga. Palagay ko, talagang maliit lang kita nyo dito sa paghahangin. Pero yung pagsusunog nyo naman ng gulong, medyo, alam nyo na, hindi rin siya okay sa mga tao sa paligid nito. Saka sa kalikasan.
Alam naman ho namin yun, ma'am. Kaya lang, si kuya kasi. Pero hayaan nyo, ewan ko kung paano pero subukan po namin ayusin yung ginagawa namin dito. Pasensya na, Bino, ha? Hindi ko naman intensyon makialam o ano pa. Pero salamat at naintindihan mo. O sige na, mauna na ako sa inyo. Salamat ulit sa bomba, ha? Sige ho, ma'am. Basta pag ikaw, libre kitang bobombahan. Tol, iba yata yan ah. Puro kayo kalokohan dyan. O sige na, salamat ulit. Si Ma'am Neri, teacher siya sa eskwelahang malapit lang sa shop. Matagal ko na siyang crush. Pero syempre, wala akong maipuporma sa ganda at estado niya sa buhay. At kahit si Ma'am Neri, maasim ang opinyon tungkol sa shop namin. Pero wala talaga akong magagawa tungkol sa opinyon ng mga tao sa shop na kuya ko ang talagang may-ari. Kinagabihan, pasara na ang shop. Pero nagsisimula na kaming magsunog at magproseso ng mga luma at sirang gulong. Kung mababa ang kitaan sa paghahangin at pag-aayos ng mga gulong sa umaga, babawi naman kami sa mga gawain namin sa gabi. Ang mga luma at sirang gulong, pinoproseso namin para maging iba't ibang produkto at material na binibenta naman namin sa mga incheck. Ang mga pinosesong gulong kasi, pwedeng maging rubber mat, parte ng bumper, at pwede kung ano-ano pang parte ng mga sasakyan at mga makina. Nakukuhanan din ng langis ang prinosesong gulong. Uy pre, may humintong sasakyan, baka may pipick up na order dito. Saan? Sino yan? Uy, mga bagong lipat na mag-asawang doktor yan ah. Bakit kaya? Palapit yata dito pre. Bukas pa ba kayo, boy? Naplatang kasi ako. Papaayos ko lang. Sarado na ho kami pero sige ho, ako na ho bahala dyan. Kalahati na lang ang bukas ng pinto ng shop. Ibig sabihin, hindi na kami tumatanggap ng customer. Pero dahil isa lang naman, inayos ko na rin ang gulong nila. Isang doktor ang humabol na magpaayos ng gulong. Karaniwan na rin sa amin na kahit pasara na, may humahabol pa. Pero na-weirduhan kami sa itsura, ayos at kilos ng doktor. Bumaba siya sa kotse na balot na balot. Mahaba ang suot, may talukbong ang ulo, nakamask. Pati ang asawa niyang nasa loob ng kotse, balot na balot. Nasa loob lang din siya ng kotse habang inaayos ko ang gulong nila. Ang bayad niya, nagmamadaling inabot sa awang ng bintana. 500 ang binigay niya. Pero hindi nahintay ang sukli at agad nang inabante ang kotse. Nawirduhan kami ni Doc. Pero mas natuwa na lang din kami sa napakalaking tip ng doktor. Nang magsara kami, inabutan ko rin ng extra si Doc. Total, ay may nakuha kaming malaking tip. Kuya, ito yung kinita ngayong araw. Nandyan din yung listahan. Yung ninakaw ni Memon, nabawi mo ba? Nakausap ko si Memon. Dinala daw niya sa shop ni Mr. Chua yung mga bakal. Yung tao o driver daw yata yung tumanggap eh. Lintik naman, Bino. Di wala pa rin yung order. Hindi pa rin lumitaw. Naniwala ka sa gagong yun, adik nga yun. Ba't ba ang hirap mong usahan? Ano sasabihin ko kay Mr. Chua? Lalabas pang ginagago natin yun. Puro ka kasi kagunggungan, Bino. Wala kang kwenta. Dahil saksakan ka ng inutil. Ako na pipilit kay Memon. Peste ka. Simpleng paliwanagan lang sana para tapusin ang napakahaba't nakakapagod na araw. Pero nabulyawan na naman ako. Ang ipagpapasalamat ko na lang, hindi ako nadapuan ng kamao o siko ni Kuya. Nayamot ako, pero itutulog ko na lang. Maiidlip na ako, pero may narinig pa akong kung ano sa ibaba ng bahay. Doon sa shop. Narinig kong parang may kumakalikot sa mga kadena ng pinto.
Para bang gustong distrungkahin at pasukin ang shop? Nawala ang tunog, pero kalabog sa bubong naman ang sunod kong narinig. Maya-maya'y parang may naglalakad na sa bubong, pero tumigil din yon. Dito na bumangon si Kuya. Kuya, may tao yata. Meron nga. Kung hindi mo inayos ang pagkakasara ng mga pinto doon, ikaw ang tatamaan sa akin. Nagkasa ng baril si Kuya, saka siya bumaba. Pinasunod niya rin ako para magpatanglaw ng flashlight sa likod bahay. Dinatnan naming nagsisigalaw ang mga damo at mga halaman sa masukal na parte sa kabila ng pader ng bakuran. Wala kaming nakita, kundi tila anino o imahe na lang ng kung anong hayop na papalayo. Kinabukasan, bumungad kay Kuya ang mga sira-sirang gamit sa shop. Siyempre, sa akin maibubunton ang ngit-ngit niya dahil sa nangyari. Bino! Bumaba ka rito! Tarantado ka! Bakit? Ano nangyari? Wasak yung mga gamit. Kinandado ko yung mga pinto. Sigurado ako. Saka hindi basta-basta makakalas yung mga ganyan eh. Ano nangyari dyan? Kusang kumalas yung mga kandado? Tapos pinapasok ng kung sino mang gagong nanira dito, ganun ba? Ang sabihin mo, inutil ka, bobo ka na, sinungaling ka pa. Kung bakit ba naman kasi ikaw ang naiwan sa akin? Puro kabwisita ng buhay ko dahil sa'yo. Hindi ako, kuya. Kinandado ko nga yan, kuya eh. Maniwala ka naman, sigurado ako. Huwag ka nang sumagot, animal ka. Bakit ba wala akong mahitang maganda sa'yo? Bwisit ka! Bulyaw bago matulog, bugbog bago mag-almusal. Ganito ang paraan ni Kuya para kausapin ako. Hindi naman sa namanhid ako, pero ewan ko rin kung ba't hinahayaan ko na lang ang sarili kong gulpihin niya. Nang araw na yun, hindi kami nakapagbukas ng shop dahil sira lahat ng mga gamit namin. Siyempre, kumalat sa barangay ang nangyari sa amin. Mas maraming natuwa dahil magkakaroon ng araw na hindi kami magsusunog ng gulong. Nang bibili ako ng ulam at kanin sa karinderya, si Aling Nati na tiyahin ni Dak ang nakaharap ko. Oh, andito na yung kapatid ni Goreng Barumbado. Abay Bino, ano bang nangyari sa inyo? Ninakawan ba kayo? Nako, mabuti naman. Para matigil na yung pagsusunog nyo ng gulong. Hindi ho namin sinusunog yung gulong, pinoproseso ho yun. Ganun na rin yun. Sinusunog nyo kasi pinoproseso nyo. Kaya kayo nananakawan eh. Pinakarma na kayo ng kuya mong Barumbado. Hindi rin ho kami nanakawan, sinira lang ho yung mga gamit. Ayan na nga bang sinasabi ko. Kasi nga, perwisyo yung negosyo nyo. Kaya pinagsisira ang mga gamit. Sakto ho, kailangan namin kahit pangangin muna ng mga gulong. Baka gusto nyo mag-sideline muna sa amin. Pwede ho kayong maghangin ng gulong para mapakinabangan yung bungangan yung hindi nyo may sara. Kikita pa kayo. Ano ka mo? Narinig nyo ba yon? Napakabastos! Barumbado gaya ng kapatid. Ano yun? Gusto nyo bang makakita ng tunay na Barumbado? Habang dumadakdak si Aling Nati, sakto namang napadaan si Kuya at narinig ang dulo ng tinatalak ng matanda. Walang kaabog-abog na bumunot ng baril si Kuya. Ikinasan niya ang baril, pero mabutit hindi niya to pinaputok. Binomba niya ang maingay na motor at saka humarurot. Ang mga tao sa harap ng tindahan, naiwang nakanganga at puro namumutla. Maghapon na lang akong tumunganga sa isang park sa bayan para magpalipas. Habang nakatulala ako, nagulat na lang ako nang tabihan at batiin ako ni Ma'am Neri. Seryoso mo naman dyan? Ma'am,
Nagulat po ako sa inyo. Di ako nanggugulat. Malalim kasi nilalangoy ng isip mo kaya ka nagulat. Tsaka, nabalitaan ko yung nangyari sa bahay niyo kagabi. Saka yung kaninang umaga. Gusto na sana kitang kumustahin eh. Ay, nakakahiya naman kami. Pati ho sa inyo nakakarating na. Ito ho, wasak yung shop. Wasak yung shop, tapos ikaw ang binugbog ng kuya mo. Pati pala yun, alam nyo. Nanliliit na ako sa iya sa inyo ah. Wala ma'am eh. Ganun si kuya eh. Saka kasalanan ko rin naman kasi. Naiwan kong hindi pala nakakandado yung mga pinto. Ayun, napasok ho tuloy kami. Ha? Ganun ba yun? So ano, papabugbog ka na lang? Saka kahit wala kang kasalanan, nabubugbog ka na ng kuya mo. Oh, natahimik ka na. Di ka na tuloy nagsalita. Sorry ha, naghihimasok na yata ako. Hindi naman ma'am. Wala na lang po akong masabi. Wala naman po kasi akong magawa eh. Ay, sige lang, magkwento ka lang. Para lang lumuwag yung nasa dibdib mo. Alam ko mabigat yan eh. Baka abutin po tayo ng umaga nito. Pero sige. Dati na pong masungit si kuya. Masungit lang. Hindi nananakit. Nagkaganito na yun mula nung namatay yung tatay naming pulis din. Ewan ko po ba ma'am. Ganyan ugali ni kuya. Pero hindi ko siya maiwan. Matanda naman na ako eh. Kaya kaya kong lumayas at mabuhay mag-isa kung gugustuhin ko. Pero hindi ko kayang iwan si kuya. Ang masasabi ko lang, Bino, napakabuti mo. Kanya na inaabot mo sa kuya mo, pero may pakialam ka pa rin sa kanya. Pero sabi mo nga, matanda ka na rin naman. Bino, sana wag mong hayaan yung sarili mo na ganyan na lang. Alam kong concern ka pa rin sa kuya mo, pero kailangan mo ring magkaroon ng sariling buhay. At hindi rin pwedeng buong buhay kang nasa ilalim niya. Oo nga po ma'am. Sana lang din makausap ko siya ng maayos. Iniisip ko kasing pwede pang magbago yon. Matikas lang yung loob niya. Alam mo maganda yan. Sana nga makapag-usap kayo ng maayos na walang sigawan at bugbugan. Hindi ko na malayan. 2 oras akong pinagtiyagaan ni Ma'am Neri. Gabi na nang tumayo kami sa bench ng park. Gumaan nga ang dibdib ko. Hindi lang dahil sa pagkukwento. Nakabawi-bawi ako kasi si Ma'am Neri ang kasama ko. 2 oras mo ba namang masolo ang crush mo? Nailibre ko pa siya ng bibingka sa bayan at pinauwian naman niya ako ng mami. Pasalubong ko raw sa kuya ko. Naglakad lang ako pa uwi at isang di maipaliwanag na pangyayari ang nadatnan ko. Nadaanan ko pa si Aling Nati na inirapan pa ako. Hindi ko na siya pinansin at dumiretso na ako sa bahay. Nang binubuksan ko ang gate namin, nasulyapan ko ang isang imaheng gumagalaw sa gilid ng bahay. Binalikan ko ng tingin at nanlamig ako sa nakumpirma ng paningin ko. Sa madilim na parte ng bakuran, isang pares ng nagbabagang mga mata ang nakapako sa akin. Ni hindi ako nakagalaw kahit marahan tong lumalapit sa akin. Maya-maya, biglang dumating ang motor ni kuya. Nabaling ang tingin ko nang bulyawan na naman ako nito. Hoy, nakatunga nga ka na naman. Hindi mo ako nakita. Mabilis kong binuksan ang gate habang sinisipat ko ang pwesto ng nakatitig sa akin kanina. Nawala ang mga mata. Nang makapasok, ay agad kong inihain kay kuya ang mami. Naligo na ako para hindi na kami makapag-usap ni kuya. Bago ako matulog, sinabi ni kuya na nakabili na siya ng mga gamit sa shop at magbubukas na daw ulit kami. Tumango na lang ako at nahiga na. Nakapagbukas na nga kami kinabukasan. Napalitan na ang mga nasirang gamit. Pero isang balita
ang bumulabog sa amin ni Kuya ng umagang yun. Bino! Bino! Boss Cory! Hoy, ang aga-agang ingay mo. Ano ba? Pasensya na, boss. Si Toti kasi. Si Toti. Bakit? Naano si Toti? Patay na. Patay si Toti. Pinatay. Isa si Toti sa 3 tao namin sa shop. At dahil sa ibinalita ni Doc, sumugod kami ni Kuya kung saan natagpuan si Toti. Sa isang bakanting lote, nilalangaw at tigmak ng dugo. Natagpuan si Toti na nakahandusay at butas ang sikmura hanggang likod. Lahat ng lamang loob nito nawala. Agad tumawag si Kuya sa opisina nito para iproseso ang bangkay at crime scene. Pinabalik naman kami ni Kuya sa shop. Kusang kinalbo, pre. Kita mo yung tsura ni Toti? Pre, hindi ko matingnan eh. Binaboy yung katawan. Butas ang katawan. Tumagos. Sino kaya gumawa nun? Maraming kaaway yung si Toti. Sira ulo kasi yun eh. Pero napakatindi ng ginawa sa kanya. Oy, Dak! Dak! Tita, ano ba yun? May sunog ba? O may ayuda? Abay, sana nga'y may ayuda. Hindi ka nag-iwan ng pera. Wala pang tanghalian sa bahay. Sus, ako pala magbibigay ng ayuda eh. Oh, ayan, 100. Gusto ko kaldereta, kare-kare, bulalo, crispy pata. Abay, tumigil ka nga. Kahit galunggong, kulang yan. Hoy, Bino, ano bang nangyari sa kasama niyo riyan? Pinalahura ang katawan ay, Diyos ko. Baka nga kaawa yan ng kuya mo. Si Toti ang binabalikan. Eh kasi naman, ang kuya mo ay nako, di bali na nga. Tawagin ko po si Kuya dun sa taas. May sasabihin po yata kayo eh. Teka lang ho. Ay, hindi na. Hoy, Dak, mag-uwi kang ulam sa hapunan. Nagulantang ang barangay sa nangyari kay Toti. Unang beses na may nangyaring karumal-dumal na krimen sa amin. Sunod-sunod rin ang pagkakasakit ng mga tao doon. At ang shop namin syempre ang tinuturo. Lumipas ang 1 linggo. Isang kababalaghan na naman ang sumulpot. Si Memon na tricycle driver tumambay sa shop namin habang pasara na kami. Hihintayin daw nito si Kuya. Kakaiba ang kilos nito. Tahimik. Iba ang tingin ng mga mata. Parang nagpipigil na tumulo ang laway. Nang makita niya si Kuya, inalok pa niya ito ng kape. Pero sininghalan lang siya ni Kuya. Lumapit siya sa mukha ni Kuya. Saka to dumura ng itim na likido kay Kuya. Binigwasan siya ni Kuya. Pero dinamba lang siya ni Memon. Nagpambuno sila sa sahig hanggang sa mabaril siya ni Kuya. Itim ang dugong sumirit sa kanya. Nalagutan siya ng hiningat ng itim ang balat. Dahil sa nangyari, napagchismisan ulit kami. 1 linggo namang nagpabalik-balik ang sakit ni Kuya. Ano na naman? Bangka pa rin yung mga chismosa doon. Anong gagawin ko? Sinunggaban ako ng adik eh. Tutuluyan ko talaga yun. Kesa ako madali nun. Tama lang din na natodas ko yun. Adik yun eh. Hayaan mo na lang yung mga chismosa, Kuya. Magpagaling ka na lang muna. Nagluto na ako ng nilaga para may sabaw. Kainin mo rin yung mga prutas dyan. Mag-iisang linggo ka nang may sakit, Kuya eh. Baka lang gusto mong magpatingin na. Wala to. Napapagod lang siguro ako. Yang shop, huwag mong isasara yan ha. Mawawalan tayo ng customer kahit saglit mo lang isara yan. Ako na bahala sa shop, Kuya. Sa Sabado nga ipapadeliver ko na yung order ni Mr. Tan. Laki ng binayad nun, bonus daw. Pero yung sakit mo, tingin ko hindi simpleng trangkaso yan eh. Nangitim yung balat mo tapos sa gabi ka lang sinusumpong. Binabangungot ka pa.
Kakaiba nga ang sakit ni kuya. Siguradong hindi simpleng trangkaso o pagod. Bukod sa binabangungot, bumabangon at lumalakad siya habang tulog. Pero nagulat na lang din kami nang may mga kabarangay namin ang nagpapaabot ng kung ano-ano para kay kuya. Kahit si Aling Nati, inabutan ako ng salabat para kay kuya. Sa totoo lang naman kasi, napakalaking tulong pa rin sa barangay ang pagiging bruskong pulis ni kuya. Dahil sa kanya, walang nagtatangkang gumawa ng kalokohan dito. Siguro kahit paano, ipinagpapasalamat yun ng mga tao kay kuya. Kaya ngayong may sakit siya, pasimple silang umaalay sa amin. Pero ang pinaka hindi namin inasahan, ang pagbisita ng mag-asawang doktor na bagong lipat sa amin. Sandali lang ho, ito na. Magandang gabi. Kayo ho yung Doc Eric na lang. Si Doc Liza, kasama ko rin. Good evening. Pasensya na kung nabigla namin kayo. Pero tinawagan kami ng hepe ni SPO3 Rigor Batumbakal. Kaibigan namin yung hepe na yon. Pinakisuyuan kaming i-check up si Sir Rigor. Bino, sino yan? May bisita sila Doc Eric saka Doc Liza. Pinapunta raw ng hepe nyo. Pinapacheck up ka raw. Magandang gabi, sir. Pasensya na. Pero pinapunta kami ng hepe mo. Isang linggo ka na raw may sakit. I-check up ka raw kung pwede. Gandang gabi, pero hindi ko kailangan ng doktor. Kaya ko naman po. Salamat na lang po. Kung pwede, magpapahinga na ako. Gabi na rin Salamat ulit sa pagpunta. Hindi pwede. Kailangan kang matingnan. Kami ang bahala sa'yo, Sir Rigor. Sa halos pabulong at malamig na tono, wala kaming nagawa ni kuya kundi papasukin ang mag-asawa. Parang natulala din si kuya at sumunod na lang sa lahat ng inutos ng dalawang doktor. Kahit nakakapagtaka na ang mga ginagawa ng mga doktor, inayaan lang namin sila. Sinubuan nila si kuya ng itim na parang ugat. Nilapatan rin nila siya ng kung anong dahon sa noo. Nakita ko rin na naglabas sila ng kutsilyo. Tinanggalan nila ng damit si kuya. Pero tulala pa rin itong nakahiga. Kahit ako ay parang nakatunganga lang sa kakaibang ginagawa ng mga doktor. Bago maidampi ni Doc Eric ang kutsilyo sa dibdib ni kuya, biglang sumulpot si Ma'am Neri. Sandali! Ma'am Neri? Good evening, ma'am. Magpapacheck up ka rin ba? Tapos na kami kay Sir Rigor. Halika, maupo ka. Ikaw na ang susunod. Ano ba nangyayari? Doc, Ma'am Neri? Hindi ako magpapagamot. Tapos na po kayo, di ba? Gabi na. Siguro ho, hayaan nyo nang makapagpahinga si Mang Gory. Oo nga, gabi na. Hindi ka dapat naglalabas pag gabi na. Pero ikaw, ma'am, ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka pa talaga magpapacheck up? Sayang naman. Hindi. Wala po akong sakit. Dadalahan ko lang ng lugaw sa kagamot si Mang Rigor. Totoong gamot. Yung alaga niyo po pala, naiinip na sa loob ng kotse. Anong ginawa mo sa aso namin? Wala po. Pero puntahan niyo na po siya. Baka nga po mamatay sa inip. Bigla ang dumating ang mag-asawang doktor at napasunod kami sa mga gusto nilang gawin. Sumulpot rin si Ma'am Neri at tila na itaboy niya ang mag-asawang doktor. Umalis din si Ma'am pagkaabot sa amin ng lugaw at mga herbal na gamot daw yun na siya mismo ang nagpainom kay kuya. Binilinan pa niya ako na maglagay ng nakabaliktad na walis tingting sa pinto. Si kuya naman, nakatulog na. Naguluhan ako sa mga sumulpot at nangyari sa bahay namin. Kaya ibinagsak ko na lang ang katawan ko sa kama.
Kinabukasan, nagulat na lang ako na maagang nag-aayos sa shop si kuya. Nakasimangot at brusko na ulit ang tindig at kilos nito. Kaya alam kong magaling na siya. Nagtataka man, nakahinga na lang din ako ng maluwag. Uy kuya, ako na dyan. Ba't ba nakikikilos ka ng ganyan? May sakit ka eh. Paano hindi ako kikilos? Tanghali na eh. Nakahilata ka pa. Saka napakagulo na itong shop. Nakabalandra yung mga gamit kahit saan. Pag pala ikaw lang ang nandito, sabog na sabog tong shop ano? Magaling ka na nga. Ano? Wala. Sabi ko, ako na mag-aayos lahat yan pagkatapos kong magluto. Magkape ka na lang din muna. Tapos na ako. Kasi nga, tanghali ka na bumangon. Sobrang aga mong gumising ah. Yung gamot mo. Magaling na ako. Ipagtatapon mo na yung sandamakmak na gamot na yan. Tatabi ko na lang muna. Baka bumalik yung sakit mo eh. Natatandaan mo ba yung nangyari kagabi? Magdamag akong tulog. Paano ko malalaman kung anong nangyari? Bakit ba? Ni hindi alam ni kuya kung ano ang nangyari kagabi. Malinaw sa akin ang lahat. Pero nagtataka pa rin ako na wala man lang talaga akong ginawa nung parang hihiwain ng mga doktor si kuya. Natauhan lang ako nung biglang sumulpot si Ma'am Neri. Habang nag-aalmusal ako sa itaas, nagulat ako na biglang may kumalabog at parang nambubulyaw na naman si kuya sa shop. Agad akong bumaba at gulo ang bumungad sa akin. Uy kuya, ano ba yan? Hindi ako sisipot sa barangay hall at hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari. Chairman, ano ba gusto niyong mangyari ha? Bakit ba ayaw niyong tantanan tong shop ko? Bakit hindi yung pasugalan nila Turko asikasuhin mo? Saka wala akong pakialam sa reklamo ng mga tao dito. Pulis ako, kapitan ka lang. May baril at tsapa ka ba? Ano? Kap, teka, kuya, easy lang. Nang umagang yon, pinuntahan kami ni Kapitan kasama pa ang 2 tanod nito. Inukumpronta nila si kuya dahil sa dumaraming reklamo ng mga tao tungkol sa perwisyo daw ng shop namin. Nagkasagutan sila kuya at Kap. Uminit ang mga ulo, lalo na si kuya. Kaya nauwi sa pisikalan ang paninita ni na Kap. Pinagulong ni kuya ang 2 tanod. Pati si Kap ay nabangasan ng mukha. Kinasahan pa sila ng baril ni kuya. Atras si na Kap pero binantaan si kuya na sasampahan na to ng kaso. Kinagabihan, naningil kami ni kuya sa mga order namin. Inabot kami ng hating gabi dahil napatagay pa si kuya sa talyer ng incheck. Malapit na kami sa bahay pero isang nakapangingilabot na eksena ang bumati sa amin. Malayo pa ay natanaw namin ang isang taong nakahiga sa gitna ng mapunong kalye. Kinintuan to ni kuya para sitahin. Anak ng sira ulo to ah. Hoy! Hoy, bumangon ka nga dyan. Hoy! Ano kayo nangyari dyan? Lasing yan. Iinom-inom tapos mamemerwisyo. Hoy! Pag hindi ka bumangon dyan, tatadyakan kita. Hayaan na lang kaya natin. Tara na. Pwese. Sana magulungan ka dyan. Siyempre, nainis na naman si kuya. Pero nilagpasan na lang namin ang taong nakahiga. Pero sa di kalayuan, may nakita ulit kaming taong nakadapa naman sa gitna. Sa puntong to, talagang uminit na ang ulo ni kuya. Binaba niya to at bahagyang sinipa-sipa sa balikat ang taong nakadapa. Hindi to natinag. Grabe, wala talagang kagalaw-galaw ah. Teka lang, kuya ano yan? Nako! Dugo yan ah. Tumatagas ang dugo niya. Nalinti ka na. Ititihaya ko para makita ko mabuti. Anak ng... Ang laki ng sugat niya. Kuya! Hindi yan sugat. Warak yan. Tatawag ako sa opisina.
pinatay tong taong to. Teka, Puto? Kuya, si Puto yung isang tao natin. Si Puto! Si Puto! Punyeta! Isa na naman sa tao namin sa shop ang nadisgrasya. Si Puto, ang estudyanteng sumasideline sa amin pag Sabado at Linggo. Gaya ni Toti, warak ang katawan niya. Nagdatingan ang mga pulis at tinurdunan ang lugar. Krimen na naman. Bagong pagbubulungan na naman ng mga tao. Pero ngayon, iba na ang laman ng takot at bulungan nila. Aswang yon! May aswang na dito sa barangay natin. Una, si Toti. Abay buntakin yung binutas ang katawan. Tapos si Memon. Mukhang nayanggaw yon. Naulol at sinakmal liguri. Tapos kagabi, hindi namang si Puto. Kitang-kita ko. Ay, Diyos ko, hindi ko matingnan. Pero kitang-kita ko. Ano ba talaga, Aling Nati? Hindi mo matignan pero kitang-kita mo. Pagtigil ka nga riyan. Basta, kitang-kita ko kasi sinulyapan ko. Napakaraming dugo tapos warak ang harapan ng katawan. Ay, Diyos ko, ano ba iring nangyayari sa barangay natin? Ay, hindi kaya dahil may mga taong ayaw tumigil sa paggawa ng ikapeperwisyo ng maraming tao. Kaya tayo parang pinidemonyo din eh. Jesus Mariosep. Pwede rin may nadidemonyo sa utak ng mga tao kaya may nanggugulo. Hoy, bata ka. Ano gusto mong palabasin? Uy tita, tama na kasi. Awat na. Pre naman, huwag mo na rin kasi patulan. Aba, gusto mong marinig ang totoo? Yan kasing mapagpanggap na shop nyo. Nakasasama na sa kalusugan ng mga tao. O yung anak ko, lumala ng hika dahil sa usok ng ginagawa nyo sa shop na yan paggabi. Ang kaso, wala kayong pakialam. Hindi rin naman maipasara-sara dahil dinadaan ng kuya mo sa sindak. Puntakin mo ba namang pati sikap binanatan? Ay, Diyos ko. Alam niyo ho ba kung ano talaga nangyari doon? Kung mahusay talaga kayong chismosa, dapat nalaman yung sinubukan nila Kap na kalad ka rin si kuya papunta sa barangay. Syempre, papayag ba naman yung tao na ganunin siya? Lalo na't naka-uniforme na siya nun. Ayun na nga. Anong hindi kakalad ka rin? Ilang beses nang iniimbitahan doon sa barangay. Kasi nga, patong-patong na ang reklamo tungkol dyan sa shop nyo. At sa bibig mo na rin mismo nang galing ha. Naka-uniforme na nakasuot na ng tsapa. Tapos, inambugbog pa ng opisyal ng gobyerno. Ay nako, mabalik tayo sa shop nyo. Hindi nyo ba napapansin? Puro tao nyo nga sa shop ang nadadali ng aswang na yan. Kasi nga, galit ang aswang sa shop nyo. Ayaw ng aswang sa usok ng sinusunog na gulong. Ganon yon. Kaya lubayan nyo na yan bago pa kayo ubusin ng aswang doon mismo sa shop nyo. Tita, si Manggori parating oh. Baka po gusto niyong ulitin lahat ng sinabi niyo kanina. Ay nako, di bali na. Makalayas na't maniningil pa ako. Napakarami nyo kasing chismis. Kaya hindi ako makaalis-alis din eh. May dyan na kayo. Hoy, abay ilapit mo naman yung sidecar mo. Ako pa bang maglalakad? Ay, Diyos niyo. Tao dito. Nakapagmerienda na si tita. Nakachismis na eh. Hanggang panghapunan na nga yun eh. Ay, pero parang napaisip din ako doon Kahit mabingi-bingi na ako sa tita mo, parang pumasok din sa ulo ko yung sinabi niya tungkol sa aswang, aswang ba yun? Narinig ko nga yata sa mga tita ko sa probinsya na pangontra sa aswang yung amoy ng sinusunog na gulong. Sus, pre naman. Ang tanong, may aswang ba dito sa atin? Ngayon lang nagkaganito dito eh. Saka yung shop nyo, nakakatulong din sa mga tao dito. Maraming sumasideline sa shop. Itong mga sidecar dito, kinukuha nyo rin pang-deliver ng mga order sa inyo. Siguro nga talaga mausok at may nagkakasakit dahil sa shop pero ganun talaga negosyo to eh. Ay, ang hirap. Pag naman binanggit ko kay kuya to, yung shop naman yung magiging boxing gym. Minsan nga wrestling ring eh. Uy, sasakyan ba ni Doc yan?
Parang dito hihinto ah. Ba't kaya? Ayan na nga. Pero binuksan lang ng maliit yung bintana. Uy pre, tawag ka yata. Dok, magandang hapon po. May problema po ba ulit yung gulong nyo? Hindi wala. Kumusta pala si Sir Rigor? Ayos na po. Magaling na. Pumapasok na nga po ulit eh. Ganun ba? Kaya pala operating na ulit yung shop nyo, no? Buti rin nakabili kayo ng mga bagong gamit. Mahal din ang mga gamit doon, ha? Saka saan kaya dumudukot ang kuya mo? Sa bagay, pulis yun eh. Ano bang atin, Dok? Pasensya na. Bisuhan lang kita. Nagpabot ako ng reklamo sa DENR para dyan sa shop nyo. Marami ng reklamo dito sa barangay tungkol sa shop na yan pero mahirap tibagin si SPO3 Rigor Patumbakal ano. Kaya doon ako sa DENR. Napakasama sa kalikasan ng usok na nilalabas ng shop nyo. Mali ang pagsusunog ng gulong. Pati baga ng tao nasisira ng usok niyan. Karamihan nga sa pasyente kong taga dito baga ang problema. Paano nga nakakalanghap nung sinusunog na goma? Paano? Banggitin mo na lang din kay Sir Rigor. Todas, pati sila Dok nakareklamo na. Kinakabahan ako sa reaksyon ni Mang Rigor ah. Kung ano ang kaba ni Dak sa reaksyon ni Kuya, triple nun ang kaba at takot ko. Nakarating na nga kay Kuya ang reklamo. Pero nalusutan pa rin niya ito. Paborito siya ng hepe nila, kaya ang hepe ng istasyon nila ang gumawa ng paraan sa DENR. Pag-uwi ni Kuya, talagang umuusok siya sa galit. Sa harap pa lang ng barangay, nanggulo na naman siya. Pinagsisigawan niya ang mga tao doon at tinatanong kung sino ang nagreklamo sa DENR. Sunod niyang binalingan ang mga taong nagchichismisan sa tindahan. Nanapak siya ng ilang kalalakihang nanumbat sa kanya tungkol pa rin sa shop. Pati si Aling Nati, binitbit niya at pinagbantaan. Natadyakan niya rin si Dak na umaawat lang. Kinatak ko agad ang baril na nakasuksok sa bewang niya. Kinarurot ko ang motor pa uwi para ako na ang habulin niya. Pagdating sa bahay, sa akin na nga niya ibinuhos ang lahat ng ngit-ngit niya. Kuya, tama na, kumalma ka naman! Tarantado ka! Buisit kayong lahat! Lalo ka na! Bakit may nagreklamo na pala sa akin sa DENR? Hindi mo man lang ako sinabihan kahit nalaman mo na? Pag sinabi ko sa'yo, magwawala ka ni. Tapos ako na naman yung tatamaan sa'yo dahil sa akin mo nalaman. Kaya hinintay mo na lang kung ano ang mangyayari. Kaya hinayaan mo na lang akong mapahiya. Mapapatay kita, Bino! Kuya, sandali! Silya ang nadampot ni Kuya at buong pwersa tong ihinataw sa akin. Nasangga ko yun, pero bagsak na ako sa bigwas niya. Tinadyakan naman niya ako nang patayo ako. Gumulong ako at pagtayo ko, di ko na rin napigilang magpakawala ng suntok na tumama sa ilong niya. Lalo siyang nanggigil at binitbit niya ako sa liig at idiniin ako sa pader habang sinisigawan niya. Nakawala ako sa kanya dahil natadyakan ko siya. Lamesa naman ang binuhat niya at ibinato sa akin. Nakailag ako, kaya family picture namin sa pader ang natamaan. Pareho naming natitigan ang nadurog na family picture sa sahig. Tapos ay nagkatinginan kami at pareho na pala kaming lumuluha. Buisit ka! Salot ka sa buhay ko! Bakit ba hindi na lang ikaw ang namatay? Bakit pa ikaw naiwan sa akin? Oo nga, kuya. Sana nga ako na lang ang namatay. Alam ko kung ba't ka nagkakaganyan. Nagre-rebelde ka pa rin dahil sa pagkawala ni Papa.
Pero ano pa magagawa natin? Wala na nga sila. Pero ako ba? Naisip mo ba ako? Ano nga bang iniisip mo sa akin bukod sa salot ako sa buhay mo? Naaalala mo pa bang kapatid mo ko? Saka bakit puro nalang mali yung pinipili mong makita sa akin? Lahat ng tulong na kailangan mo, lahat ng pwede kong ibigay, binibigay ko sa'yo. Kaso punong-puno na ng galit yung isip mo. Kaya lagi nagdidilim ang paningin mo sa akin. Kung pag narebelde ang paraan mo para ipagluksa sila papa, kaya mo ako ginugulpe. Sana maalala mo rin na nawalan din ako tulad mo. Mula nang mawala si Papa, mag-isa na ako. Kasi pati kapatid ko, nawalan ako. Luhaan akong tumakbo palabas at hindi na nilingon ang bahay. Dumiretso ako kina Dak, pero wala siya. Sa isang bakanting lote ako nagmukmuk. Nadaanan naman ulit ako ni Ma'am Neri. Siyempre, agad niya akong nilapitan dahil sa itsura ko. Si Ma'am Neri, umupo sa tabi ko at hinawakan ang balikat ko. Inibitan niya ako sa bahay niya. Doon daw kami mag-usap. Doon kami naging mas malapit. Kinausap niya ako habang ginagamot ang mga pasa at sugat ko. Nahihiya ako sa lapit ng mukha niya, pero ayaw niya akong bitawan. Hinayaan ko na lang siya na asikasuhin ako. Masakit? Tiis lang. Para lang kasi hindi naman mamaganang husto. Aray! Dahan-dahan lang po, ma'am. Aray ko! Nakakainis naman to. Ma'am pa rin ang tawag sa akin kahit inaasikaso ko na siya. Tapos nangungungo pa rin. Malapit na akong mainis sa'yo eh. Paano po ba kasi teacher kayo, ma'am eh? Bakit? Estudyante ba kita? Saka, ganun lang palang tingin mo sa akin. Kala ko ano tayo. Ano po ba tayo? Ewan ko sa'yo kung ano tayo. Kung anong gusto mo sa atin. Po? Kasi... Di bali na nga. Namimilipit ka na sa hiya dyan eh. Inis naman to. O ayan, ayos na muna yan. Ano, kumusta pakiramdam mo? Pwede mong sabihin lahat ng nararamdaman mo ha. Makakatulong yon. Neri, gusto ko na yatang mamatay. Mag-isa kasi ikaw eh. Hirap na ako, Neri. Hindi ko na kayang tiisin to. Wala akong kakampi. Ako rin naman naulila. Pero iba pala kung pati kapatid mo hindi mo karamay. Lagi pang pinapabuka sa akin na wala akong kwenta. Lagi kong naririnig na sana ako na lang yung nawala. Sana nga ako na lang yung nawala eh. Kasi ang hirap mag-isa. Napakahirap, Neri. Wala nang naitugon si Neri kundi banayad na yakap. Hindi ko na ring napigilang sumubsob at umiyak sa balikat niya. Higit 10 minuto kami sa ganoong posisyon na walang maririnig kundi ang mga hikbi ko. Hanggang sa iangat niya ang ulo ko. Pinunasan niya ang luha ko at inaplos ang mukha ko na malapit na rin sa mukha niya. Inilapat na lang niya ang labi niya sa labi ko. Hindi ko na malayang ako na ang kumukubkob sa labi niya. Napahinto lang kami nang makarinig kami ng sunod-sunod na katok. Nang buksan ni Neri ang pinto, si Dak ang bumungad. Uy, ikaw pala, Dak. Ma'am Neri, pasensya na. Magandang gabi. Si Bino po. Dak, ito ako. Pasensya na pre, pero pinapahanap ka kasi sa akin ni Mangguri. Nagwawala dun sa amin. Ganun ba?
Sige, Neri. Sige na, Bino. Mag-iingat ka ha. Sige. Salamat, Neri. Balik ka na lang dito. Ingat. Habang naglalakad kami, panay ang tingin ni Dak sa mukha ko. Nangingiti siya. Siguro'y napansin niya ang mga tapal sa mukha ko. Alam niyang inasikaso ako ni Neri. Maya-maya'y huminto na lang muna kami sa harap ng ginagawang bahay para magkwentuhan. Nadaanan pa kami ng kotse ni Doc. Saglit siyang huminto at patagilid kaming tiningnan sa maliit na pagkakababa ng bintana. Umabante rin agad ang kotse. Ano pre, ayos ka lang? Dito muna tayo saglit. Sige. Ayokong umuwi eh. Sino ba naman ang gugustuhin umuwi kung ganyan? Yan na yung pinakamalalang itsura mo na nakita ko eh. Awit na lang sa'yo pre. Ano plano mo? Ano iniisip mo ngayon? Plano? Dapat ba may plano? Wala akong maisip eh. Siguro, gusto ko na lang lumayo. Ayoko na pre. Yun yung naisip ko ngayon. Di naman kita masisisi pre. Gusto mo, doon ka muna sa amin. Di na. Baka pati ko palayasin ni Aling Nati eh. Kumusta nga pala yun? Nadala rin yun ni Kuya eh. Tapos pinuntahan pa pala kayo ulit kanina. Ayos lang naman. Kaso yun nga, sa amin ka hinanap ni Manggori. Para na lang tumigil, sabi ko hahanapin kita. Yun, umuwi naman. Pasensya na talaga pre, nadamay patuloy kayo. Sus, ayos lang yan pre. Basta pre, kung ano mang maisip mo, backup mo ko. Nga pala, si Ma'am Neri ba may nagsabi lang sa akin na nakita ka raw nakasama ni Ma'am. Papunta raw sa bahay niya. Paano ka napunta dun? Ha? Ito, kinamot ako. Nakita kasi akong umiiyak dyan. Tinawag ako, tas kinamot ako. Nakakahiya nga eh. Ganon? Pero pre, Neri na lang yung narinig ko sa'yo kanina eh. Iba rin yung paalamanan niyo eh. Hindi ako pwedeng magkwento kay Dak dahil sa amin na lang dapat ni Neri ang nangyari. Pero sa sagot kong ngiti, nagkaintindihan na siguro kami ni Dak. Inabutan ako ni Dak ng yosi na siya na rin ang nagsindi sa bibig ko. Tahimik lang kaming nanigarilyo. Ipak at buga ko ng sakit at lungkot. Sa pagitan nun, ang alaala ng nangyari sa amin ni Neri. Yun nga lang, ang katahimikan biglang sinakmal ng pagkabulabog at takot. Ang malumanay at komportabling hangin bumigat, lumamig at kumapit sa mga batok namin. Sinamahan pa yun ng di maipaliwanag na mabahong amoy. Parang umiikot-ikot ang amoy na yun. Sabay pa naming hinugot ang mga sigarilyo sa mga bibig namin. Lalo kaming naalerto nang makarinig kami ng bigla pero paikling ungol. Malapit ang ungol pero hindi namin matunton. Nagkakatinginan na kami ni Dak. Pre, Oo pre, ano kaya to? Humanda ka lang dyan. Kumabog na ang puso ko nang magdaan sa harap namin ang itim na imahe. Sa tuli nito, hindi namin naintindihan kung ano yun. Basta itim at napakabaho nito. Umali-aligid sa amin ang itim na imahe pero hindi namin masundan. Nagtinginan ulit kami ni Dak at sabay tumakbo nang makarinig kami ng mas mahabang ungol. Kumalipas kami sa loob ng ginagawang building. Wala kaming makita sa dilim, pero nakasuot kami sa kaloob-looban nito dahil sa takot. Alam na naming nagkamali kami na napasukan dahil bukod sa madilim, masusukol kami dito. Pumasok nga sa building ang amoy. Hindi kami makagalaw sa dilim. Umawak ako sa bandang kaliwa ko. Pero napasigaw ako ng kung anong mabalahibo ang nakapitan ko. Napasigaw ako at nahatak ko si Dak. Pero mabalahibo ulit ang napiga ko.
Napatakbo na lang ako at nagkabungguan kami ni Dak. Pareho kaming bumagsak. Mabilis kaming tumayo at basta na lang tumakbo kung saan. Takbo lang pre, takbo lang! Paano tayo lalabas? Aabutan na tayo! Takbo lang! Basta takbo lang muna! Maswerteng nailawan ng nagdaang sasakyan sa labas ang isang bintana. Ramdam naming hinahabol pa rin kami. Mabuti at wala pang salamin ang bintana, kaya diretso kaming nakatalon palabas. Saktong sa main road ang bagsak namin. Karipas pa rin kami dahil may humahabol pa. Pero napahinto kami nang sumalubong ang motor ni Kuya. Bumunot siya ng baril at pinaputukan ang nasa likod namin. Agad kaming umangkas at kinarurot ni Kuya ang motor. Pagkahatid kay Dak, diretso na kami sa bahay. Mabagal ang biyahe pa uwi. Tahimik kami nung una, pero si Kuya ang unang nagsalita. Saan ka nagpunta? Diyan lang. Kumain ka na? Di ako gutom. Ano nangyari sa inyo kanina? Ewan, hinabol kami. Alam niyo ba kung ano yung humabol sa inyo? Hindi. Buti, nakaligtas kayo. Hindi yung tao. Alam ko. Yung kanina, hindi ko sinasadya, Pino. Hindi na ako sumagot kay Kuya. Para kasi sa akin, walang kalaman-laman ang sinabi niyang hindi niya sinasadya. Paano kaya kung paulit-ulit na hindi sinasadya? Niwala ngang paghingi ng tawad. Alam kong ma-pride siya, nahihiya, pero ayaw na rin siyang intindihin ng loob ko. Sa totoo lang, nangangatog pa rin ako sa nangyari sa amin ni Dak. Hinabol kami ng halimaw. Nasukol na kami, sinwerte lang kami. Habang sumisilip sa utak ko ang imahe ng kung anong humabol sa amin ni Dak, naamoy ko ulit ito. Kuya, nandyan ulit. Ano? Yung humabol sa amin ni Dak, nandyan na. Bago pa makasagot si Kuya, nakita ko nang bumulaga sa side mirror ng motor ang itim na hayop. Mula sa likod, mabilis kaming nilampasan ito. Napagilid at napahinto saglit si Kuya, pero nakarinig kami ng matinis at mabangis na angin ng tila babae. Kinarurot na ni Kuya ang motor. Sumisingit-singit sa gilid namin ang hayop. Sumulpot na ito sa harap at kumabig ng matindi si Kuya, kaya sumemplang na kami. Napahiga kami sa bangketa. Gising ako, pero walang malay si Kuya. Bumangon ako at nakita ko na ang taong itim at mahaba ang buhok. Palapit ito sa amin at nakatutok na ang umaapoy nitong mata. Kuya! Kuya, gising kuya! Kuya! Nandyan na ulit kuya! Bino, tumakbo ka na. Takbo! Bilisan mo! Nagsisigaw ako ng saklolo sa tabi ni Kuya. Sumugod ang halimaw, pero naitulak ko si Kuya at nakailag kaming pareho. Nakabunot na ng baril si Kuya, pero hangin lang ang tinamaan ng bawat putok niya. Dahil dun, naglabasan ang mga tao. Tumakas na ang halimaw bago pa siya tuluyang makulog. Napakatindi ng mga nangyari sa akin sa loob lang ng isang araw. Nagulpi ako, hinabol at muntik nang mapatay ng halimaw. 3 araw kami ni Kuya sa ospital. Dumalaw si Dak at syempre si Neri. Akala ko magbabago si Kuya matapos nun. Pero pagkalabas ng ospital, binuksan ulit nito ang shop. Tuloy ang perwisyong negosyo, kaya tuloy din ang chismis sa amin at mas tumindi pa. Si Kuya kasi, nangongompunta na ulit ng mga tao. Ngayon naman, hinahanap na niya kung sino sa mga galit sa negosyo namin ang aswang. Nagbanta na naman siya sa buong barangay. Hindi ako natatakot sa inyo.
Kahit paswang kayo. Sino mang nananarantado sa buhay ko, hindi ko palalampasin. Kahit paswang yan o kahit ano pang klaseng demonyo yung hayop na yan. Ako lang ang demonyo sa lugar na to. Kaya wag na wag niyo akong susubukan. Kilalang kilala niyo ako. Mga walang utang na loob. Nabibigyan na nga ng trabaho at dahil sa akin mapayapa dito. Ngayon, kung gusto niyo ng gulo, madali lang yan. Ituloy niyo ang pamumuisit sa buhay ko. At ibibigay ko sa inyo ang gulo. Tandaan niyo lahat ng sinabi ko. Pag ako nagsalita, 100%. Dahil di lang demonyo ang nagsabi. Itatak niyo yan sa mga makikitid niyong kokote. Kuya, tama na. Ano ba? Bakit? Tama naman ako, Bino. Yang mga yan, walang utang na loob. Inuulit ko, wag na wag niyo akong susubukan. Dahil hindi niyo ako kakayanin. Kilala niyo ako. Abay grabe, wala akong masabi. Talagang ipinangangalanda ka na demonyo siya. Kahit muntik ng matodas ng aswang no isang gabi, hindi man lang natinag. Ito namang kapatid, halos lumpuhin na siya't lahat, pinagtatanggol pa rin ang kuya. Mahal na mahal mo yung kuya mong tarantado, ano? Tita, ayan ka na naman eh. Tama na yan. Ito na 200 oh. Gawin ko ng 500 para makaalis ka na. Anong palagay mo sa akin? Mukhang pera? Hindi ho. Mas mukha kayong bidyoke. Kasi lalo kayong umangal-ngal habang nilalagyan kayo ng pera. Ay, naku, napakabwisit mo. Kayo ng kapatid mo. Salamat ho. Love you. Hoy pre, musta ka naman? Ayos naman. Wala namang choice eh. Saka ikaw yung di ayos. Isang linggo kang wala eh. Oo nga eh. Sensya na. Kasi kinakabahan akong maglalalabas eh. Pre, gabi-gabi ko pa rin napapanaginipan yung humabol sa atin. Parang nandyan lang yun sa paligid eh. Naniniwala na rin akong yung shop ang dahilan kung bakit may nanggugulo at umaataking aswang. Kahit si kuya, alam kong klaro na rin sa kanya na aswang ang kalaban namin. Lumipas ang isang linggo sa barangay. Takot at tensyonado pa rin ang mga tao. Sumipot na ulit si Doc sa shop. Kahit halatang takot pa rin siya. Yun nga lang, na ospital naman ang kaibigan ko. Nagkasakit na sa baga. Malamang, nasobrahan na rin sa nalalanghap sa shop. Naratay siya sa klinik ng mag-asawang doktor sa lugar namin. Paglabas niya ng ospital, parang iba na siya. Hoy pre, musta bakasyon? Pumuputi ka rin pala pag naka-aircon eh, no? Ano, tatrabaho ka na niyan? Ayos lang, kahit wag muna, pagaling ka muna. Pahinging tubig. Ikaw na kumuha, para ka namang timang. Saka anong forma yan pre? Balot na balot ka, nakamask ka pa. Pahinging tubig. Problema mo pre. Teka, ako na, galit ka eh. Oo yan. Pre, tulong. Uy, pre! Grabe yung isinuka mo. Bakit pre? Teka, maupo ka lang muna. Hindi, dito ka sa lababo. Dito ka sumuka. Tulungan mo ko, pre. Ano? Bakit pa pre? Nangingitim ka pre oh. Uy, ano na? Pre, humiga ka muna. Naglalaway ka na. Teka lang. Uy, Pre, umalis ka na lang, pre. Hindi ko na kaya. Pinapakalma ko pa siya, pero nagwala na. Puro dugo na rin ang face mask niya. Para siyang asong sumampa sa mesa at nilundag ako. Inaabot ng bibig niya ang liig ko, pero naitapon ko siya. Inawakan siya ng dalawa naming kasama, pero nakapiglas siya at dinamba ulit ako. Dumating si kuya at tinadyakan siya. Si kuya naman ang dinamba niya at gumulong sila palabas ng shop. Tumulong ang mga tao, kaya nakalas si Doc kay kuya. Malahalimaw na ang mga mata at mukha ni Doc.
Sumugod to kay kuya pero sumubsob na siya sa tama ng bala. Naghingalo si Dak at dito na dumating si Aling Nati. Dak! Dak! Ano bang nangyari sa'yo? Ay, Diyos ko, Dak! Demonyo ka, Gory! Demonyo ka! Pati ba naman pamangkin ko? Pinaril mo! Kasi demonyo ka! Tuwang-tuwa kang nananakit! Ipapakulong kitang hayop ka! Sisiguraduhin kong matatanggal ka sa serbisyo at makukulong ka! Lalapain ako ng pamangkin mo eh. Hindi ko gusto barilin yan. Nakita naman ng lahat. Sa pagkakataong yun, dinipensahan ni kuya ang sarili niya, kaya niya nabaril si Dak. Pero dahil kinamumuhian si kuya sa napakasama niyang reputasyon sa lugar namin, pagkakataon na ng mga tao para makagante. Si kuya hindi nakulong, pero nasuspinde sa serbisyo habang iniimbestigahan ang kaso sa kanya. Masakit sa akin ang mga nangyari. Sa totoo lang, naawa ako bigla kay kuya. Nadurog rin naman ako na ganun ang sinapit ng kaibigan ko. Buhay siya, pero kritikal. Ni hindi ko siya madalaw sa ospital. Buti naman naalala mo pa ako. Buti dito ka nagpunta. Nabalitaan ko lahat ng nangyari sa iyo eh. Pero sa ibang tao pa. Hindi mo na kasi ako kinakausap. Sorry kasi talagang napakaraming nangyari eh. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman eh. Pero ipapaalala ko na lang din sa'yo. Nandito lang ako. Salamat, ma'am. Neri pala. Sorry ha. Ewan ko sa'yo. Ma'am Neri ka pa dyan. Hoy, Neri! Lumabas ka dyan, Neri! Wawasakin ko tong pinto! Si kuya. Ano ba yun? Kuya, ano ba? Teka kuya, bitawan mo siya kuya. Huwag kang makialambino! Aray ko! Bitiwan mo ako! Aray ko, nasasaktan ako! Aswang ka! Ikaw yung namemerwisyo sa akin! Bakit? Sumagot ka! Hindi ako aswang! Bitiwan mo na ako! Sumugod si kuya sa bahay ni Neri. Sinakal niya to at pilit pinaamin na siya ang aswang na umaatake sa amin. Dahil sa kaguluhan, sumugod ang mga kapitbahay at pinagtulungan si kuya. Sa dami ng kumuyog, napuruhan siya. Nadala siya sa klinik ng mag-asawang doktor. Bago pa lang niya sinugod si Neri, kung sino-sino na ang dinampot at piniga ni kuya. Dahil punong-puno na siya sa lahat ng nangyayari, gumawa na siya ng mga desperadong kilos para alamin kung sino ang aswang na namemerwisyo sa kanya. Pati sinakap, nabugbog na naman niya. Pero wala siyang napalang kahit ano sa mga tao. Hiyang-hiya ako sa ginawa ni kuya. Sorry talaga. Natakot ako, syempre. Ilang araw ding masakit ang katawan ko. Pero okay lang yun. Pero nandun pala siya sa klinik ng mag-asawang doktor? Oo eh, ayaw sana namin dun kasi yun yung nagreklamo sa amin sa DENR. Kaso, yun na yung pinakamalapit eh. Saka doon nadala si Dak eh. Tapos, paglabas niya sa ospital na yon, nagkaganon na siya. Kamusta na rin kaya yun? Syempre, hindi ka makadalaw. Pero ang narinig ko, nakauwi na raw sa bahay si Dak. Nagpapagaling na lang daw. At tungkol naman sa ospital na yon, tayo lang Bino ha. Kung kaya mo, huwag mong iiwan yung kuya mo doon. Kung gusto mo, pati ako magbabantay para may kasama ka na rin doon. Doon na lang muna tayo. Bakit? Anong huwag kong iwan? Basta, mahirap ipaliwanag eh. Basta kung naiinip ka doon o ayaw mo mag-isang magbantay, sasamahan kita. Sus, ako na lang. Nakakahiya naman sa'yo. Ginanon ka na nga ni kuya tapos biglang ikaw yung nagbabantay doon. Ako nang bahala. Pero salamat rin talaga sa'yo. Kahit paano, nararamdaman ko nang hindi ako nag-iisa ngayon. Hinding-hindi ka na mag-iisa. Lagi ako nandito para sa'yo. Mapilit si Neri.
hindi siya pumapayag na mag-isa ako sa klinik na yon. Ewan kung bakit, pero para bang praning na praning siya tungkol doon. Nakakaisang linggo na si Kuya sa ospital. Nakakapagtaka na hinang-hina siya. Kung tutuusin, bugbog lang naman ang inabot niya. Lagi siyang walang malay at halos hindi makausap. Dahil hindi na ako mapakali, kinausap ko na ang mga doktor kahit ayoko silang kaharap. Nasa eskwela si Neri, kaya ako lang talaga ang nakipag-usap. Dok, good morning po. Mamaya na, marami pa akong inaasikaso. Dok, dapat ngayon na. Yung kuya ko, ano ba talaga nangyayari sa kanya? Parang gulpi lang naman yung inabot niya. Bakit halos di siya makapagsalita? Bakit ba hindi ka makaintindi? Sabi ko, mamaya na. Hindi ko kayo titigilan, Dok. Kung ayaw niyo akong kausapin, ililipat ko na lang ang kuya ko. Mapilit ka talaga, no? Ano bang akala mo? Hindi simpleng bugbog ang inabot ng kuya mo. Bukod sa nabagok siya, nayanig din ang spinal column niya. Talagang hindi mo siya makakausap ng maayos. Eh bakit lagi siyang parang binabangungot? Minsan nagwawala, nangingisay habang naglalaway. Epekto lahat yon ng gamot niya. Alam mo, kahit anong paliwanag ko, hindi tayo magkakaintindihan kasi kaming mga doktor lang ang nakakaalam ng mga ganito. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na lang at hayaan mo na kaming gamutin ang kuya mo. Asikasuhin mo na lang yung shop niyo. Baka mawalan na kayo ng mga customer doon. Maiintindihan ko ang sasabihin niyo kung gusto niyong ipaintindi. Hindi ko rin iiwan si kuya dito. Tsaka bakit nasingit naman yung shop? Bakit ba galit na galit kayo doon? Eh napakalayo naman ng bahay niyo doon. Bino, tama ba? Kung ipaintindi ko sa iyo ang lahat, baka pagsisihan mo pa. Kaya kung ako sa iyo, umuwi ka na at kami na ang bahala kay SPO Tribatumbakal. Pero hindi na nga pala siya pulis. At yung pagsusunog nyo ng gulong, kung alam mo lang kung gaano ang pinagdudusa namin sa usok na yan. Lakas niyong mang-insulto. Wala naman kayong alam. Ililipat ko na si kuya. Hindi niyo naman kami pwedeng pigilan eh. Kami ang hindi mo kayang pigilan, bata. At kung ayaw mong umuwi, sige lang. Welcome ka dito. Pero hindi ka na makakaalis. Matapos ang mga huling salitang yon, malamig at nakapangingilabot ng ngiti at tingin ang iniwan ng dalawang doktor. Para bang sinasabi nun na wag akong magkakamali. Pero hindi ko pababayaan si kuya. Talagang hindi ko na maitatangging hindi tao ang mga doktor. At may kung ano silang ginagawa. Kaya bago pa may masamang mangyari, ginawa ko na ang ibinilin sa akin ni Neri. Pinuntahan ko si kuya at ipinainom sa kanya ang isang botelyang katas ng kalamansi. Sunod kong pinainom sa kanya ang katas ng kung anong halaman na nasa botelya rin. Hindi mailinaw ni Neri, pero sinabi niyang ipainom ko raw kay kuya ang mga yon isang beses sa isang araw. Kuya! Gising kuya! Gising! Bino, umalis ka na, Bino. Halimaw yung mga doktor. Aswang sila. Gagawin ka nilang aswang. Matutulad ka sa amin ni Doc. Si Doc? Kaya pala. Pero hindi pwede kuya. Pareho na tayong aalis. Biglang dumating si Doc Eric at may 4 pang kasama. Kinawi nila ako at kinuha nila si kuya. Nakatayo sa harap ko ang napakalaking doktor kaya wala akong nagawa. Hoy! Saan niyo dadalhin si kuya? Uuwi na kami. Paraanin mo ko. Wala nang uuwi. Sabi ko sa'yo, matindi ang pahirap na ibinigay niyo sa amin dahil sa pagsusunog ng gulong. Habang nakatitig ang doktor, napansin kong unti-unting nagbabago ang mata at mukha nito. Ayokong makita ang magiging anyo niya, kaya mabilis akong lumusot sa gilid niya at kumaripas.
Nakalabas ako ng kwarto pero sa dulo ng pasilyo nakaabang si Doc Lisa. At ibinuka ang bibig at unti-unting humahaba ang dila. Lumiko ako sa isang pasilyo. Pero pababa na to at padilim ng padilim. Rinig ko ang echo ng marahang paglalakad ng dalawang doktor habang tinatawag ako. Pino, nandyan na kami. Tagu-taguan. Walang mapuntahan. Pagbilang kong 10, mauubos ang laman. 1, 2. Napapabilis ang kabog ng dibdib ko sa mabagal nilang hakbang at pagbibilang. Nasa sulok na ako at wala na nga akong mapupuntahan. Napadasal na lang ako nang makita ko ang hugis halimaw nilang anino sa konting liwanag na natatanaw ko. Diyos ko, ito na sila. Sana po may makapagligtas sa akin. Diyos ko, maawa kayo sa amin ng kuya ko. 7, 8, 9. Mamamatay kayong dalawa! Sumulpot si kuya at binomba niya ng fire extinguisher ang mga aswang. Tumba ang dalawa. Karipas ako ng takbo kay kuya. Binato pa niya ang fire extinguisher sa mga aswang at saka kami tumakbo palabas. Mula sa madidilim na pasilyo, nakarinig kami ng iba pang papalapit na mga ungol. Mukhang kuta ng mga aswang ang ospital. Hindi kami agad nakalabas dahil nakipagtaguan pa kami sa iba pang aswang. Inabutan na kami ng mag-asawang aswang at nakalmot si kuya. Naibalibag pa ni kuya sa salamin ng kwarto ang dalawa. Pero naglabasan doon ang mas maraming aswang. Nasukol kami. Pero sumulpot naman si Neri at pati si Dak. Napakarami yan, kuya. Takbo na, Bino! Bilis! Lamunin niyo tong buntot page! Pre, dito tayo! Bilis! Tara na, Bino! Mula sa likod, kinagupit ni Neri at Dak ng buntot ang mga aswang. Nagbagsakan sila. Kaya nakapuslit kami. Humahabol pa rin ang mag-asawang aswang hanggang sa labas. Aabutan tayo! Napakabilis nila! Bino, Mangguri, anong diskarte? Doon tayo sa shop! Bilisan nyo! Nahaharang kami. Pero nahahagupit namin sila, kaya nakarating din kami sa bahay. Yumanig ang bubong at doon nagsilusot ang dalawang aswang. Nasunggaban kami ni kuya, pero hinagupit ulit sila ni Neri. Binalingan nila si Neri at nasakmal to. Sumugod ako, pero nahawakan lang ako ng mga aswang. Si Dak nakalmot at nahulog sa bintana. Pinagbibigwasan ni kuya ang mga aswang. Sunod niya akong tinulak palabas ng bintana, pati si Neri. Kuya, bakit? Anong ginagawa mo, kuya? Pino, huwag ka nang pumasok! Pino! Diyan lang kayo! Ako na tatapos nito. Sa akin nagmula ang problema. Ngayon magpapakabayani ka. Pahihirapan kita hanggang magmakaawa ka. Pinahina kami ng perwisong negosyo mo. Nawalan ako ng anak dahil wala kang pakialam sa kapwa mo. Hindi kami makapagparami dahil sa alingasaw ng kabalbalan mo. Isusunod namin ang kapatid mo matapos ka naming durugin. Balak nyo pa akong iyang gawin. Pati yung lampambatang yon, mga ungas. Hawak nyo na ako. Pinakawalan nyo pa ako. Ngayon, nadali ko kayo. Tanga rin kayo. Sabi nyo, nang hina kayo sa pinagkakagawa ko. Ngayon, dito kayo sa teritoryo ko. Pinagkakalat ni kuya ang mga gulong. Nakita ko pang nakalmot si kuya ng aswang. Pero nakapaghagi siya ng LPG. Pati mga aparato namin, ikinalat niya. Kuya, anong gagawin mo? Delikado yan! Huwag yan, kuya! Neri, ilayo nyo si Bino! Pre, tara na! Huwag na! Pino!
Bino, tara na! Narinig ko na ang putok ng baril ni Kuya at sinundan to ng pagsabog. Sa pagkakaintindi ko, pinasabog na niya ang buong shop kasama ang mga gulong para siguradong mapuksa ang mga aswang. At dahil nga puro gulong ang laman ng shop, napakalaki ng naging sunog. Agad namang nakatawag ng bumbero at ambulansya si Dak. Bago gumapang sa mga katabing bahay ang apoy, naapulan naman ito agad ng mga bumbero. Oh, kain pa! Lakihan mo naman ang hangano. Mapupunit na yung bibig ko eh. Sus, ang arte. Alam mo, ang OA mo, ikaw na nga sinusubuan eh. Eh syempre, kailangan mo akong alagaan. Pero hipan mo na rin, kanina pa ako napapaso eh. Gusto mo lang talaga na hinihipan ko eh. Kung ayaw mong hipan, kiss mo na lang ako para direkta na. Yon, pumilit na naman siya. Magpagaling ka muna. Ito naman, naglalambing lang eh. Pero salamat ulit, Neri. Kung hindi mo ako tinuruan kung paano gagawin kay Kuya sa ospital, siguradong aswang na siya ngayon. Buti rin alam mong aswang yung mga yan tapos talagang hindi mo ako iniwan. Isang linggo ka rin dito sa ospital. Dami namang pasalamat nito. End credits na ba? Ang drama mo eh. Diba nga, sabi ko sa'yo, nandito lang ako. Palagi. Kaya manahimik ka na dyan. Noong 20 anyos si Neri, nakunan siya dahil sa mag-asawang doktor na yon. Kaya alam niyang aswang sila. At naghintay lang din siya ng pagkakataon para makaganti sa kanila. Kasama ng buong shop, natupok ang mag-asawang aswang. 2 linggo akong naospital at dinadalaw-dalaw ako doon ni Dak. Pero si Neri, hindi nawala sa tabi ko. Si Kuya naman, nakaligtas siya sa pagsabog. Naputulan nga lang siya ng braso, kaya talagang hindi na bumalik sa serbisyo. Nagretiro siya at nagtayo ng ibang negosyo. Negosyong hindi na nakakaperwisyo. Gamit ang nakuha niya sa pagre-retiro at mga ipon niya, nagba-buy and sell na siya ng mga construction materials. Masungit pa rin siya, pero pinipilit niyang magbago. Siguro, natauhan ng puso niya dahil sa napakatinding nangyari sa amin. Pati ang relasyon naming magkapatid, mas maayos na rin talaga. Ang mali ay mali. Hindi pwedeng tanawin sa ibang anggulo. Kung alam mong nakakaperwisyo ka ng mga tao, sana wag mo nang ituloy. Dahil hindi mo rin alam kung ano ang pwedeng mangyari o magawa ng mga taong maapektuhan ng maling gawain mo. Dito ko na tinatapos ang kwento ko. Siguro mas naiinis kayo sa kwentong to. Pero sana maging inspirasyon ng mga may parehong pinagdadaanan. Hanggat kaya, huwag nating susukuan ang mga taong mahal natin. Yung paniniwala natin sa kanila, ang pag-asa nila para makapagbago. Muli, ako si Bino. Maraming salamat, Miss Esperanza, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Hinihi